Una sa ating mga balita, nagkainitan ang House Prosecution at Defense Team sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna yan ng cross-examination kay NBI witness attorney Jeremy Lotoc. Focus pa rin ang mga tanong kay Lotoc, ang grave threats ng bise. Live mula sa Senado, nakatutok si Patrick Gupo. Patrick, kamusta ang pagpapatuloy ng cross-examination kanina? Gab, ipinagpatuloy ng defense panel ngayong araw ang cross-examination kay National Bureau of Investigation, BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotoc, ang ikalawang testigo ng House Prosecution Panel para sa Article 4 o grave threats sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Umikot ang cross-examination sa credibility ng investigation ng NBI at kung may personal knowledge ba si Lotoc sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Isa sa mga tanong na depensa ay kung sigurado ba si Lotoc na nangyari sa tunay na buhay ang mga pahayag ng Vice Presidente sa online press conference noong November 2024. Tinutulan naman ito ng House Prosecution Panel dahil anila hindi competent ang testigo para sagutin ang nasabing tanong. Maging si Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero ay nagpahayag ng kalituhan sa tanong ng depensa. Confused with the question happened in real life. I think some of us are too. Sa pagpapatuloy ng pagtatanong, inamin ni Lotoc na wala siyang personal knowledge kung totoo ang mga paratang ng bise laban sa Pangulo, First Lady at dating Speaker. Pero nilinaw niya na ang kanilang investigation ay nakabatay sa mga video at iba pang evidences na nakalap ng NBI. Investigation as to the existence of that utterances, dahil may mga pieces of evidence kami. But whether or not nangyari yan, wala ho akong personal knowledge. Sa isa pang bahagi ng pagdinig, sinabi ng depensa na hindi kayang patunayan ni Lotoc ang umano'y kinuntratang tao ni VP Sara para patayin ng Pangulo dahil wala umano siyang personal knowledge. Agad namang nagsumite ng counter-manifestation ng House Prosecution Panel. Is entitled to their own conception of things, they're entitled to their own imagination. That's all. Kinalakay rin sa pagdinig ang tinaguriang Operation Romanov na unang nabanggit ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ayon kay Lotoc, sineryoso ng NBI ang nasabing information at nagsagawa sila ng verification. Pero wala umano silang nakitang ebidensya ng Romanov Operation maliban sa mga pahayag ng alkalde. Insofar as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste, at wala ho kaming ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari, I think nag-start yan sa kanila, sir, sa kapatid ng Vice Presidente. Tinanong din si Lotoc kung maaasahan ba ang mga impormasyong inilalabas ng vlogger na si Princess Maui. Tugon ni Lotoc, hindi nila ito ituturing na reliable source. Zarina, sa ngayon nga ay nakasuspend muna ang trial ngayon at kanina nga ay nagpapatuloy pa rin yung cross-examination ng depensa at maging pagtatanong ng mga senator judges. Ngunit dagdag na lang natin, Zarina, na kanina nga ay muling pinuna ng depensa ang mga typographical errors sa isang affidavit of investigation at tinanong si Lotoc kung hindi ba ito maituturing na paglabag sa due process. Ngunit giit naman ni NBI Regional Director Jeremy Lotoc na hindi nito mababago o hindi mababago ng typographical error ang lumalabas sa investigation ng NBI na may pagbabantang ginawa ang Vice Presidente sa Pangulo at sa unang ginang at maging kay dating House Speaker. Zarina? Maraming salamat, Patrick Gupo.